Ang simula. Noong bata pa si Gamabunta, si Jiraiya na umaasang mahanap ang hayop na likas na kaakibat niya, ay nag-reverse summon ng kanyang sarili sa bundok ng Miyoboko, kung saan itinapon niya ang isang ahas na nakikipaglaban kay Gamabunta. Nang maglaon, matapos magsimulang mag-training ang binata kasama ang mga palaka, si Gamabunta ang nagsabi sa kanya na hinahanap siya ng dakilang pantas na palaka upang bigyan siya ng isang propesya. Si Gamabunta ay tinawag kalaunan ni Jiraiya, kasama sina Manda at Katsuyo noong ikalawang digmaang shinobi. Noong pagsalakay ni Tobi sa Konohagakure at pagtatangka nitong sirain ang nayon, tinawag ni Minato si Gamabunta gamit ang Summoning Food Cart Destroyer technique sa ibabaw mismo ng lubo na naghahanda ng Tailed Beast Ball. Hiniling ni Minato kay Gamabunta na pigilan ang siyam na buntot habang inililipat niya ito sa labas ng nayon gamit ang kanyang Flying Thunder God technique. Bagamat nagreklamo si Gamabunta na kahit siya ay hindi kayang pigilan ang lubo ng matagal, nagtagumpay siya hanggang sa mailipat ito ni Minato. Chunin Exams. Nang una siyang tawagin ni Naruto habang nahuhulog siya sa kanyang posibleng kamatayan, hindi naniniwala si Gamabunta na ang isang batang tulad ni Naruto ay nakagawa nito. Si Naruto na galit sa komento, ay nagsabing bilang tagatawag ni Gamabunta, siya ang amo ng palaka. Ikinagalit ito ni Gamabunta kay Naruto at pinagbantaan siyang papatayin. Natakot si Naruto at sumuko, ngunit nangako siyang magiging amo ng palaka. Hanggang sa makita ni Gamabunta ang scroll ng kontrata sa pagtawag ay saka lamang siya naniwala na si Naruto nga ang tumawag sa kanya, bagaman hindi siya gaanong nagulat, na nagpapahiwatig na alam na niya na si Naruto nga ang tumawag sa kanya, at kung hindi, hindi sana nagpumilit ang bata para makamit ang kanyang respeto. Matapos mawalan ng malay si Naruto dahil sa pagsakay kay Gamabunta habang sinusubukang maging amo ng palaka, dinala siya ng hari ng mga palaka sa ospital, iniwan ang kanyang yapak bilang lagda. Konoha Crush. Sa pag-atake sa Konoha, tinawag ni Naruto si Gamabunta para iligtas ang sarili mula sa pagkadurog gamit ang buhangin ni Gaara. Si Gaara ay nasa kanyang buong anyong Shukaku, bagaman nangingibabaw pa rin ang pagkatao nito. Si Gamabunta, na may karaniwang pagiging masungit, ay tumangging lumaban. Iginiit ni Naruto na ipakita nito ang nararapat na paggalang bilang tagasunod nito. Lalo lamang itong nagpainis kay Gamabunta, kaya sinabi nitong hindi niya ito maseryoso, at binanggit na masyadong bata pa si Naruto para makipag-inuman ng alak. Pagkatapos, sinabi ni Gamakichi, na hindi sinasadyang tinawag ni Naruto kanina, sa kanyang ama na sinubukan siyang patayin ni Gaara at iniligtas siya ni Naruto. Humanga si Gamabunta kay Naruto at opisyal na tinanggap ito bilang kanyang nasasakupan, na nagpahayag na, ipakikita ko sa iyo ang maraming tungkulin na may paggalang, habang hinihila ang kanyang tanto. Naging pantay ang laban ni Gamabunta sa una, ngunit mabilis itong nagbago nang ipinilit ni Gaara na makatulog at nakamit ng Shukaku ang buong kapangyarihan nito. Sa kabila nito, napatunayang masyadong malakas si Shukaku para kay Gamabunta. Gayunpaman, gumamit sina Naruto at Gamabunta ng pinagsamang pagbabagong anyo upang maging isang siyam na buntot, na nagpapahintulot kay Gamabunta na mailapit si Naruto kay Gaara para gisingin ito sa pamamagitan ng pagsuntok. Humanga ulit si Gamabunta kay Naruto, at ikinalungkot pa na hindi niya makikita ang katapusan ng laban na ito dahil naabot na niya ang kanyang limitasyon at kailangang umuwi. Search for Tsunade. Sa labanan ni Jiraiya, Tsunade, at Orochimaru, tinawag sina Gamabunta at Katsuyo para kontrahin si Manda. Sa wakas, nagkaroon sila ng pagkakataong magkaharap bilang mga kaaway, nagpalitan sina Gamabunta at Manda ng mga pagbabanta ng kamatayan bago sinalakay ni Gamabunta ang ahas gamit ang kanyang tanto, habang si Katsuyo naman ay nasa pulupot ng ahas. Nang makatakas si Katsuyo sa pagpulupot, gumamit si Gamabunta ng Fire Release, Toad Oil Flame Bullet kasama si Jiraiya para sunugin si Manda. Ngunit nalaman nilang naghubad ng balat ang ahas habang inaatake at sinugod sila mula sa ilalim ng lupa. Hawak ni Gamabunta ang buntot ni Manda, at gamit ang tanto ni Gamabunta, sinaksak ni Tsunade ang ulo ng ahas, na nagtapos sa labanan. Kaima Capture Mission. Sa lupain ng dagat, tinawag ni Naruto si Gamabunta upang makipaglaban kay Umibozu, ngunit hindi niya napagtanto na ang mga palaka ay mga hayop na naninirahan sa tubig tabang.
Bagamat hindi masaya sa pagiging nasa tubig alat dahil nagkaroon siya ng pantal, tinanggap lamang ni Gamabunta na tulungan si Naruto sa dahilang minamaliit siya ng kanyang kalaban. Ngunit nang matalo na nila ni Naruto ang di masisirang nilalang sa tubig sa pamamagitan ng pagpapakulo nito, inihagis ni Gamabunta ang bata sa ere bilang parusa sa pagtawag sa kanya sa tubig alat. Gayunpaman, napansin niya na masaya pa rin siya dahil inalagaan ni Naruto ang kanyang mga anak. Pain Assault. Nang mabalitaan ni Naruto ang pagkamatay ni Jiraiya, sinabi niya sa kanyang anak na si Gamakichi na tumahimik at hayaang si Fukusako ang magpaliwanag sa nangyari kay Jiraiya. Sina Gamabunta, kasama sina Gamakichi, Gamakin, Gamahero, Fukusako, at Naruto ay kalaunan ay tinawag sa kunuhan ni Shima upang tumulong sa pakikipaglaban kay Pain. Nakipaglaban sila sa iba't ibang hayop na ipinatawag ng Animal Path, kung saan pinatahimik ni Gamabunta ang malaking aso matapos siyang mapunta sa ibabaw nito. Nang gamitin ni Naruto ang kanyang Wind Release Rasen Shuriken, nagsimula siyang maubusan ng Sage Chakra ngunit gusto pa rin niyang maalis ang isa pang Pain. Nakita na ang tatlong palaka ay pinipigilan ng ibang hayop, nilunok ni Gamabunta si Naruto at ang Animal Path upang matera ito ni Naruto sa puwet ng walang sagabal mula sa ibang Pains, habang pinipigilan ni Gamabunta ang natitirang Pains. Matapos niyang iluwa si Naruto at ang Animal Path, nawala ang ibang hinay-upak, ngunit naubusan din si Naruto ng Sage Chakra. Sa panahong ito, nakita ng Diva Path ang pagkakataon na umatake at iniiwasan pa nga ang pag-atake ni Gamabunta gamit ang kanyang tanto, na lumapit kay Naruto. Habang nakikipaglaban si Naruto sa Diva Path, sinabi ni Gamabunta kay Naruto na lumayo dahil siya mismo ang aatake, pero sinabi sa kanya ni Naruto ang pareho dahil papasok siya ulit sa Sage Mode at magpapakawala ng Rasen Shuriken. Kahit na umatake pa rin si Gamabunta, iniiwasan ulit ng Diva Path ang kanyang pag-atake. Matapos patayin ni Naruto ang Naraka Path, tuluyan nang nakabawi ang Diva Path sa kakayahang manipulahin ang grabidad at itinulak palayo ang umaataking si Naruto. Si Gamabunta at ang dalawa pang palaka ay nagpatuloy sa pag-atake kay Pain gamit ang kanilang mga armas, ngunit madali niya itong iniiwasan. Sinubukan ulit ng tatlong palaka na atakihin si Pain, ngunit lumitaw siya sa gitna ng tatlo at ginamit ang kanyang Shinra Tenshi upang palayasin silang lahat palabas ng kunoha. Habang nakahiga siya sa kagubatan, sinabi niya na parang nabali ang lahat ng kanyang mga butotoy. Nakita kalaunan si Gamabunta na tila walang malay sa daan patungo sa kunuhan ni Neji gamit ang kanyang Byakugan, na tinukoy si Gamabunta bilang isa sa mga palaka ni Jiraiya. Sinabi niya sa Team Guy na inatake ni Pain ang kunuhan nang lapitan nila siya, at pagkatapos ay bumalik si Gamabunta sa Mount Miyoboko. Doon siya nabalot ng mga benda sa buong itaas na bahagi ng katawan at mga braso at nakaupo kasama ang Great Toad Sage, na gumamit ng teleskopyo upang panuurin ang resulta ng labanan kay Pain, at ang pag-uusap ni Naruto at ng tunay na Pain. Sinagato, na pagkatapos ay ginagamit ang natitirang kapangyarihan, kapalit naman ang pagsasakripisyo sa sariling buhay, upang buhayin ang mga taong pinatay niya sa panahon ng pagsalakay. Nang sabihin ng Great Toad Sage na tapos na, tinanong ni Gamabunta kung ano ang nangyayari, at sinabi sa kanya ng Great Toad Sage na ang nangyari ay nahulaan na, bagaman ang anak sa Pro PC ay parehong mga estudyante ni Jiraiya. Sinabi ng Great Toad Sage na lahat ay nakatakda na nang magpasyang huwag sumuko si Jiraiya, at ang unang aklat na isinulat niya talaga ang susi sa pagbabago ng mundo. Fourth Shinobi World War. Climax. Habang nakikipaglaban sa Ten Tails, tumawag si Naruto sa palaka at nagulat siya nang sa halip na si Gamabunta ang dumating, si Gamakichi pala. Ipinaliwanag ni Gamakichi na abala ang kanyang ama, kaya siya ang pumunta. Salamat sa panonood. May mahal na siyang iba.